Sa isang tahimik na baybayin, kung saan ang dagat ay kumikislap sa liwanag ng buwan, may isang dalagitang may puso kasing kalinisan ng alon at kasing init ng araw. Ang pangalan niya ay Mariang. Hindi siya prinsesa. Wala siyang korona. Pero may taglay siyang kabutihan hindi kayang bilhin ng ginto. Ito ang kwento ng isang dalagang hindi hinanap ang mahika ngunit pinili ng mahika mismo. Ito ang The Filipino Cinderella. Sa isang tahimik na baybaying baryo, kung saan marahang humahalik ang alon sa dalampasigan, may nakatirang isang mabait na batang babae. Ang pangalan niya ay Mariang. Simple lang ang buhay niya, pero ang puso niya ang puno ng kabutihan. Araw-araw, masigasig na nagtatrabaho si Mariang. Nagwawalis, naglilinis, at gumagawa ng lahat ng utos. Habang ang iba ay nagpapahinga, si Mariang ay patuloy lang at tahimik, matiisin. Kahit pagod ang mga paa niya at mabibigat ang dala, hindi nawawala ang ngiti ni Mariang. Sapagkat alam niya, ang kabutihan ay mahalaga kahit walang pumapansin. Isang araw sa tabing dagat, may nakita siyang malit na alimango na pinit sa lambat. Maingat niya itong pinalaya. Walang hinihiling na kapalit, tulong lang mula sa puso. Nang dumating ang gabi, biglang nagliwanag ang alimango. Parang may mahika sa hangin. Nagulat si Mariang pero hindi siya natakot. Kinabukasan, may masayang balita sa buong baryo. Magkakaroon ng isang ingrandang pista sa palasyo. Tahimik lang nakikinig si Mariang, may munting pag-asa sa puso. Pero nang sabihin niyang gusto rin niyang pumunta, siya ay pinagtatawanan. Hindi ka maaring, sabi nila. Tahimik lang si Mariang pero hindi niya pinitawan ang pangarap. Sa ilalim ng buwan, umupo si Mariang sa tabing dagat. Tahimik siyang umiyak. Inalay niya sa alon ang mga pangarap na hindi niya masabi kahit kanino. Mula sa kumikislap na tubig, muling lumitaw ang alimangot mas maliwanag kaysa dati. Parang sinasabi nito, dahil sa kabutihan mo, babalik din ang biyaya. Umiikot ang gintong liwanag kay Mariang, parang alon ng dagat. Sa isang iglap, nagbago ang kanyang damit, ang isang maganda at makinang na saya ang pumalit. Tahimik na nagliwanag ang alimango sa tabi niya. Hanggang hating gabi lang ang mahika, ang paalala nito. Tumango si Mariang, puno ng pasasalamat. Sa palasyo, nagniningning ang mga parol at umindak ang musika. Nang pumasok si Mariang, parang tumigil ang oras. Lahat ay napatingin. Sa gitna ng kasiyahan, napansin siya ng prinsipe. Hindi dahil sa ganda lang kundi dahil sa kanyang kabaitan. Sama-sama silang sumayaw sa ilalim ng mga ilaw. Masaya si Mariang, unang beses niyang naramdaman na siya kay tunay na nakikita. Ngunit umakyat na ang buwan. Biglang naalala ni Mariang ang babala. Mabilis siyang umalis at sa katahimikan ng hagdan, may naiwan. Natagpuan ng prinsipe ang makinang na sapatos. Maingat niya itong dinampot. Hahanapin ko kung kanino ito, nang pangako niya. Pinuntahan ng prinsipe ang bawat bahay. Kinukat ang sapatos isa-isa. Pero mukhang may hinihintay pa rin ang sapatos. Sa isang tahimik na tahanan, biglang nagliwanag ang sapatos. Parang alam na nito ang sagot kahit wala pang nagsasalita. Tahimik na tumigil ang liwanag sa harap ni Mariang. Kalmado. Sigurado. Ang mahika ay pumili na. Katabi ng prinsipe, ngumiti si Mariang, may kabaitan pa rin sa puso, kahit sa mga minsang nagduda sa kanya. Isang bagong simula ang nagsimula. Sa pagsikat ng araw, bumalik si Mariang sa tabing dagat. Muling lumitaw ang alimangos nang umiti, tahimik na nagpapaalam. Sama-sama na naglakad si Mariang at ang prinsipe sa dalampasigan. At sa gabay ng kabutihan, ang kanyang kwento ay naging isang alamat na sinasalaysay hanggang ngayon. At dito nagtatapos ang kwento ni Mariang, isang dalagang pinili ng mahika dahil sa kanyang kabutihan.
Maraming salamat sa pakikinig at pagsasama sa amin sa kwentong ito. Sana ay baunin ninyo ang aral ng kabutihan, pasensya, at paniniwala sa mabuti. Kung nagustuhan ninyo ang aming kwento, huwag kalimutan i-like, mag-subscribe, at i-share ang Pinoy Kids Kwento para sa mas maraming pang mahiwagang kwento para sa maliliit na puso. Hanggang sa muli!